Love Serye TV. Fooled by Billionaire's Love, tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Nakahanda na ang lahat para sa pagdating ni Dave. Si Lena lang yata ang hindi pa. Suot pa niya ang chef's jacket at basang-basa pa ng pawis sa mukha. Siya nagluto ng halos lahat ng putahe maliban sa dessert. Ang mga kasama niya sa kusina ay mga assistant lang, tagahiwa, tagaabot ng mga sangkap at tagaprito ng ilang pagkain. Hinayaan ni Lena ang ilang chefs ng Padillas na magpahinga dahil malamang na hindi siya makakapasok sa susunod na araw. Na mga sandaling iyon pa nga lang, masakit na ang kanyang likod. Salamat sa arroz valenciana na napakahirap haluin. Anak, maghilamos ka naman at magpalit. Nalilimahid ka na. Sita ng nanay niya na makita siya nito sa kusina. Nagpapahinga lang po, Nay. Kanina umaga pa po ako aligaga. Kasi naman, tanggap ka ng tanggap. Pwede mo namang sabihin kay Ken na hindi mo kaya. Kaya ko naman, Nay. Saka matagal nang nawala si Dave. Alam kong na-miss na noon ang luto ko. Sabi ni Lena sa kagumiti. Tumayo na rin siya agad at nagpaalam sa ina. Dumaan siya sa back door ng malaking bahay ng mga Padilla para makarating sa bahay nilang mag-ina. Dahil ayaw niya magkasakit, nagsabon lang siya ng bimpo na ipinuna sa sarili. Naghilamos at nagsipilyo. Isang simpleng dilaw na blouse ang kanyang sinuot na tinernohan ng puting capri pants. Simple lang naman talagang pumorma si Lena. Ang sabi nga ng iba, mas Japorms pa ang nanay niya kaysa sa kanya. Kapag umaalis kasi sila, kahit magsisimba lang o mamamasyal sa mall, maganda talaga ang mga suot ng kanyang nanay. Nakaalahas pa. Ang sabi pa kasi nito, minsan lang silang umalis ng bahay, kaya dapat pumorma ng maayos. Kapag ganoong nakaayos ang kanyang nanay, walang mag-iisip na kasambahay ito ng mga Padilla. Kung sa bagay, sa ganda ng nanay niya, hindi naman talaga ito bagay na maging kasambahay. Marami na ring nagtangkang manligaw dito. Nung mas bata pa siya, mayroon pa nga sa kanya muna dadaan, makalapit lang dito. Reregaluhan siya ng kung ano-ano na madalas ay pinababalik ng kanyang nanay. Nadala na rin siguro talaga ito sa tatay niya. Nasa ganoong pag-iisip si Lena ng mapaigtad, na mag-vibrate yung cellphone na nasa kanyang bulsa. Si Ken iyon. Malapit na kami, sabi nito sa mahinang boses. Ang arte-arte, may pabulong-bulong pang nalalaman. Narinig pa ni Lena ang isang baritonong boses. Na kumausap kay Ken, siguradong siya si Dave ang nakausap nito. Itinanong nito kung sino ang kausap ni Ken. Si Manang lang, pagsisinungaling ni Ken. Manang ka dyan, natatawang sabi ni Lena. Papunta na ako sa bahay ninyo. Nakahanda na ang lahat doon. Si nanay ang nag-aasikaso sa mga bisita. Sige na, magkita na lang tayo dito. Nang mawala si Ken sa kabilang linya, nagmamadali na si Lena na suklayin ang buhok. Siniguro niyang maayos ang lahat para sa pagdating ng pamilya Padilla. Maya-maya pa, narinig na niya ang busina ng sasakyan ni Ken. 3 busina. Iyon ang usapan nila. Nandiyan na sila. Excited pero mahina niyang sabi sa mga kasama. Nagsitahimik agad ang lahat. Mula sa kinaroroonan, naririnig nila ang mga kilos sa garahe. Ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse. Ang tawanan ng magkapatid na sina Ken at Dave. Hindi pa nagtagal, may pumihit na sa seradura. Iyon ang hudyat ng pagiging handa sa panonorpresa. Welcome home, Dave. Sigaw ng lahat nang tuluyang makapasok si Dave. Halata ang pagkabigla sa mukha nito. He had changed. Ang patpating Dave, macho at poging-pogi ngayon. Hindi maniniwala si Lena kapag nag-deny ito at sabihin hindi napapadaan sa gym. Lalo rin itong pumuti at kuminis. Wow! Tanging nasabi na lang ni Dave. Speechless na siguro dahil sa pagkabigla. Ang importante kay Lena, nakita niya sa mga mata nito na totoo itong masaya. Thanks, Lena, for doing all of this. You're such an angel. Pabulong na sabi ni Ken kapag nakalapit na sa kanya. Yung mga kasambahin ninyo nag-set up dito. Bakit ka sa akin nagpapasalamat? Dahil alam kong idea mo ang lahat ng to at hindi biro ang paglulutong ginawa mo ngayon. Kung hindi nga lang ni-request ni Dave na ako ang sumundo sa kanila sa airport, tutulungan kita eh. Marami akong katulong sa pagluluto kanina. Ang dami mong julalay na iniwan. Sabi niya, saka natawa. Wala ka rin namang maitutulong kung nandito ka na. Pritong itlog nga nasusunog mo pa. Wow, sobrang manlait ha. Nagkakatawanan pa sila nang lapitan nila si Dave. Lena, nakangiting bati nito. It was nice seeing you again. Nothing has changed. You're still beautiful. Naiilang nang umiti si Lena.
Nang mapatingin siya kay Ken, bahagya rin itong nakangiti. Pero pakiramdam niya ay hindi umabot sa mga mata nito. O siguro pakiramdam lang yun ni Lena. There was no reason for Ken to fake a smile. Alam niya kung gaano kasaya si Ken ngayong kasama nito ang buong pamilya roon. Excuse me, kukuha lang ako ng inumin. Paalam ni Ken. Narinig ko yung usapan ninyo ni Kuya. You organize all this? I'm touched, sabi ni Dave. Kung pagbabasihan ng pakikipag-usap nito sa kanya sa puntong iyon, pwedeng may gusto pa rin si Dave sa kanya. Pwede ring assuming lang siya. Malay naman niya kung may girlfriend na pala ito. At sana nga ay meron na para hindi na siya mailang dito. Request ng kuya mo. Nakangiting sagot ni Lena. Ayaw niyang isipin ni Dave na ginawa niya yon dahil nagkagusto na rin siya rito. Sa paglipas ng panahon, hindi siya pwedeng magpadala ng maling mensahe. Mabuti na lang ang malinaw. Kumusta ka na pala? I'm good. I'm really excited to go back because I want to see. Sandali ha, putol niya sa sinasabi nito. Nag-vibrate na naman kasi ang kanyang cellphone. I have to take this call. Pasensya na. Hinintay na lamang ni Lena na sumagot si Dave. Lumabas na muna siya papunta sa balkonahe. Salamat sa pagtawag ni Hershey. Ayaw niya kasi talaga mapag-usapan nila ang tungkol sa damdamin nito para sa kanya. Hershey, bakit? Tanong niya. Pwede ka ngayon? Matamlay nitong tanong. Bakit? Ano nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Magkaaway kasi kami ni na mama at papa. Baka pwede tayong magkita. Nandito kasi ako sa welcoming party ni Dave. Pero kung kailangan mo ako, pupuntahan kita. Nasaan ka ba? Nang sabihin ni Hershey kung nasaan ito, agad niyang nilapitan si Ken para magpaalam. Mabuti na lang din na wala roon sina Nick, Nadja at Kathy dahil mas mahihirapan siyang umalis. May problema kasi si Hershey, kailangan niya ako. Ganun ba? Sige, ako na lang bahala magsabi kay Dave na umalis ka. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong ko. Bilin pa nito. Tumango na lamang si Lena at umalis na rin. 12:00 na ng gabi nang makauwi si Lena. Sinamahan niyang uminom si Hershey dahil masama yung loob sa mga magulang. Kesyo hindi raw ito maintindihan, nagmamahal lang daw naman ito. Maging si Lena naman hindi natutuwa sa naging aksyon ni Hershey. Tinanggap ng kanyang kaibigan si Briggs sa buhay nito. Ulit, agad-agad. Hindi rin talaga nag-iisip si Hershey pagdating sa pag-ibig. At dahil kaibigan niya ito, sinabi niya ang sama ng loob. Hindi masisisi ni Hershey ang mga magulang kung hindi matanggap ang desisyon nito. Ngayon nga, iniisipan nitong bumukod na ng bahay. Magsasama na ang dalawa. Kasama rin daw sana si Vince pero ayaw pumayag ng papa nito. Nang malasing si Hershey, inihatid niya ito sa mga magulang nito. Pagdating sa kwarto, agad na nahiga si Lena sa kama. She was too tired physically and emotionally. Nadrain ni Hershey yung lahat ng kanyang positive energy. Minsan, masarap nang sampalin na kaibigan niyang iyon para magising na sa katotohanan. Pagod na siya mula sa pagluluto pagkatapos iiyakan siya ni Hershey hanggang hating gabi. Desidido na siyang huwag pumasok sa Padillas kinabukasan. Matutulog siya buong maghapon, makabawi lang. Papikit pa lamang si Lena nang mag-vibrate na naman ang kanyang cellphone. Ihahagis na sana niya iyon sa maliit na couch na malapit sa kama kung hindi niya lang agad nabasa na si Ken yung caller. Uy, bungad niya. Mangungumusta lang ako. Nakita kitang pumasok ng gate. How's Hershey? Okay na ba? Luka-luka pa rin. Napapailing niyang sagot. Kahit hindi naman siya nakikita ng kausap. Ewan ko ba dun kung bakit pagdating kay Briggs, kinalimutang pagganahin ng isip niya. May mga tao talaga na ganyan magmahal. Natatawang sagot ni Ken. Ikaw, ganun ka rin ba? No, laging isip ang nauuna. Good. Hindi ko naman alam yung gagawin kung may dalawang Hershey sa buhay ko. Reklamo ni Lena na ikinatawa lang nito. Kumusta pala yung party para kay Dave? Everything went smooth. Medyo nalungkot lang siya na kinailangan mong umalis ng mas maaga. Pero hindi bale, marami pa namang araw. And I'll stay for good so nothing to worry about. Sige na, matulog ka na. Mukhang pagod na pagod ka. Thanks again, Lena. Walang problema. Good night, Ken. Good night. It was almost lunchtime when Lena decided to get up from bed. Kahit paano gumaan yung pakiramdam niya. Paglabas ng kwarto may nakahanda ng pagkain pero wala ang kanyang nanay. Siguro may pinagkaabalahan ito sa bahay ng mga Padilla. Minabuti na lamang niyang kumain ng mag-isa. Habang humunguya ng tinapay, nagtimpla siya ng kape. She felt great. She missed waking up that late. Pero malakas ang pakiramdam niyang marami pa siyang itutulog.
Wala makakapigil sa kanya sa pagbababad sa kama sa araw na yon. Nasa pangalawang slice na siya ng tinapay nang may marinig na pagkatok. Tumayo at pinagbuksan ni Lena ang bisita. Si Dave iyon. He was flashing her his most gorgeous smile. Sayang lang at wa-effect sa kanya. Hoy, ikaw pala, bati niya. Hindi pa tuloy ang binubuksan ang pinto. I just wanted to ask you out. For lunch? You know, catching up. It's been 4 years and I miss you. Diretsang sabi ni Dave. Iyon ba ang natutunan ng lalaki sa state? Dati sobrang torpe nito, ngayon ay ibang-iba na. Parang ipo-ipo na sa bilis. Okay lang ba kung sa susunod na lang? Pasensya na Dave ha, masama kasi yung pakiramdam ko eh. Napagod yata ako sa pagluluto kahapon. Pagsisinungaling niya. Ganun ba? Disappointed nitong tanong. Pero pag umayos yung pakiramdam mo, pupuntahan kita dyan sa bahay ninyo. Bawi ni Lena. Bigla kasi siyang na-guilty. Sabi mo yan ha? Nabuhay ang sabi ni Dave. Oo, promise. Nakontento na yata si Dave sa sinabi niya, kaya nagpaalam na rin agad. Napabuntong hininga na lamang siya nang isara ang pinto. Bumalik siya sa mesa at itinuloy ang naudlot na almusal. Maya-maya pa ay naisipan ni Lena na tawagan si Ken. Itinanong niya rito kung may girlfriend na si Dave, dahil kung meron ay magiging mas komportable na siya sa lalaki. Why do you ask? Interested in him now? Panunodyo ni Ken. Isang bagay na hindi niya gusto. Tudyuhin na siya ng lahat kay Dave, wag lang kay Ken. Nagtatanong lang, interesado na? Hindi ba pwedeng gusto ko lang malaman? Defensive? Fine. Niyaya niya kasi akong lumabas. Ayokong pumayag hanggat hindi ko na-confirm na single siya. Hindi ito umimik. Sandali lang naman yun pero sapat na para mapakunot ang kanyang noo. He is single. You don't have to worry too much. I guess he's still into you. Iyon naman ang panahon ni Lena para madismaya. Sa lahat ng lalaki, si Dave ang pinakamahirap bastidin. He was more like a brother to her. At ayaw niya itong saktan. Sige na, baka naaabala na kita. Sige. Lena? Oh, may laban ng Gilas mamaya. Diyan na lang tayo manood sa inyo. Pareho silang fan ng national team ng Pilipinas. Walang laban ng Gilas na pinapalampas nila. Akala pa naman niya ay kung ano na. Sige, isama mo si Dave para hindi naman siya isiping OP siya. Kinagabihan nga, nasa bahay nila magkapatid. Gumawa si Lena ng sandwiches para sa kanilang tatlo. Meron din doong chips at soda. Ang nanay niya ang nagpumilit na maghanda siya ng pagkain. Kung siya lang kasi, hindi na siya mag-aabala pa. Tuwing manonood naman kasi sila ni Ken ng magkasama ay kinakain nito kung ano ang pagkain ang mayroon sa ref o mesa nila. Kahit nga pandesal na binili pa ng umaga ay ayos lang rito, basta may peanut butter. Kapag medyo juicy, nagre-request na lamang ng corned beef. Bilang palaman. Naupo si Lena sa one-seater at hinaya na magkapatid sa mahabang sofa. Ang gusto ni Dave maupo siya sa tabi nito pero hindi siya pumayag. Kailangan niya ng distansya dahil ayaw niya talagang mag-isip. Si Dave na pinapaasa niya ito. Na magsimula ang laro, tutok na tutok silang tatlo roon. Nandiyan mapasigaw sila, mapapamura, mapapapalakpak, halo-halong emosyon. Daig pa rin nila ang mga commentator ko mapagkomento. Lena loved basketball. Hindi nga rin niya alam kung bakit. Hindi siya marunong maglaro niyon at hindi niya kabisado ang mga violation. Nagtatanong pa nga siya kay Ken tuwing pumipito yung referee. Gusto lang talaga niyang manood niyon. Nanonood din siya ng NBA pero kapag championship lang. Paminsan-minsan ng PBA depende sa mood niya. Pero ang laban ng Gilas Pilipinas, hindi niya iyon pwedeng palampasin. Pagkatapos ng first half, kumain muna silang tatlo. Si Dave ang pinakamalapit sa kanya. Inabutan siya nito ng canned soft drinks. Salamat, sabi niya. Lena, pwede ka ba bukas? Biglang tanong ni Dave. Ha? Labas naman tayo ni Nahuya. Papakilala niya raw sa akin yung girlfriend niya. Napatingin si Lena kay Ken. Wala itong kare-reaksyon. Ibinalik niya kay Dave ang tingin. Marami kasing gagawin sa trabaho. Hindi ako sigurado kung makakasama ko sa inyo. Tanggi niya. Come on, Lena. Ang tagal nating hindi nagkita. Pangungumbinsi ni Dave. Besides, I can ask mom to hire more chefs and staff tomorrow. Marami naman siyang contacts. Sige na, Lena. Magiging abala na si Dave sa mga susunod na linggo, kaya pagbigyan mo na siya. Singit ni Ken. Wala nagawa si Lena kundi pumayag. 2 ito at 1 lang siya. Anong oras ba? Susunduin ka namin sa Padillas ng alas 5. Mabilis na sagot ni Dave. Ngiting-ngiti ito. Tumango na lang si Lena.
Kailangan niyang ihanda ang sarili para bukas. Hindi niya kasi gustong makasama sina Ken, Dave at Shem sa iisang lugar. For her, that was a little awkward. Mabuti na nga lang din at kanya lang ang nararamdamang yon. Na magsimula na ang second half ng basketball game, doon na natutok ang kanilang atensyon. Talo siya sa dalawa pero panalo naman ang Gilas Pilipinas laban sa mga manlalaro, galing sa gitnang silangan, kaya hindi na rin masama. Paano Lena? See you tomorrow? Tanong ni Dave bago umuwi sa bahay ng mga ito. Yes, as if you gave me a choice.